pumunta nga tayo sa Music Manila 2026 at nabusog ang mga mata natin sa magagandang gears at mga bagay na hindi natin kayang bilhin. Kaso medyo maulan kaya late na kami nakapunta at 1 oras lang ang nagawa naming pag-ikot. Syempre may registration pero hindi na kami dumaan dyan, nagawa na namin yan online. Kaya rekta na kaming pumasok at na-overwhelm sa dami at lalaki ng mga booth dito sa loob. At hindi namin alam kung saan magsisimula. Unang tumambad sa amin ang booth ng Genelec na napakagandang studio monitors pero ubod ng mahal. Kaya hindi na kami nagtagal doon at tumingin sa ibang booth. Ilang hakbang lang din ay napunta na kami sa booth ng JB. Isa yata to sa pinakamalaking booth na nakita ko dito. At syempre meron sila ng mga mic at kinikater nila yung Shure na brand. Sigurado kung sure ka sa quality niyan. Actually meron akong Shure 55SH na mic. Wala yata sila nandito pero 10 taon na yung sa akin. At buhay na buhay pa din. At gusto ko itong legendary SM57 pero di pa rin ako makabili kahit mura lang yan. So syempre dahil malaki ang booth ng JB meron silang stage para mag-perform ang mga artist tulad ng The Praise Collection. Alam ko may iba pang artist na tutugtog dyan. Meron din silang mga recorders and mixer na Zoom na gusto ko. Ito ang Live Track L12 Nex. Meron kasi itong 4 na individual headphones out. Unlike nung R16 ko na iisa lang. Kaya gusto ko to eh. So pwede kang gumawa ng individual IEM mix para sa band mo kung gusto mong gamiting IEM rig para sa banda mo. At sa hindi malayong side, nandiyo si DJ Angel Villaronte. At habang nagdi-DJ siya, pumunta muna kami sa ibang booth kasi limited lang ang oras namin sa paggala. Hindi lang music ang meron dito. Syempre part ng production, nandito yung mga lights and sound. So may mga DMX controllers dito. At syempre yung mga ilaw. At yung pinsan ko na kasama ko, ang pinunta niya talaga dito yung mga DJ stuff. Maraming mga good deals so matitempt ka talagang bumili. Lalo na kung may dala kang pera. So napadaan din kami sa Rockstone. Kung mahilig ka mag-DIY ng mga cables mo, XLR, PL, TRS, TRRS, dito ka pupunta kasi nandito yung mga kailangan mo. Dahil DJ controller ang pinunta nung kasama ko, pag may nakitang DJ unit, hihintuan talaga namin yan. Ang alam ko meron siyang ganitong unit, tapos ang inaay niya ngayon yung mas malalaki ng mga units. Pero ko, ito talaga yung inaay ko, yung mga ganitong mixer. Ang mahal lang talaga. Syempre, mga ilaw, hindi mawawala yan. Sigurado yung mga lights and sound ang business tatambay sa mga ganitong booth. Daming pagpipilian dito. Ano kayang ibig sabihin niyang BTB na yan? Comment nyo nga sa baba kung alam nyo. Wow, motorized mixer galing sa Presonus. Actually, mahal yung Presonus na brand. So, kung motorized na ito, edi mas mahal yan. Aba, analog na tong turntable na to ah. Pero yung pinsan ko, mukhang hindi naman siya pupunta sa route na yan. Tinitignan lang naman niya. Nasa digital age na kasi siya eh. Mahirap din kasi mag-analog. So tingin-tingin muna kung may magugustuhan. Willing din namang bumili to, may credit card naman daw siya. So abangan kung may uuwi kami mamaya. At may mga turntables din dito pero hindi to pang DJ eh. Ito yung normal na turntables. At dito sa sound level, paparin sila ng mga pro audio, lights, LED walls, and stages. Pati mga trusses. Ito namang pinsan ko gusto nyo malaman kung mainit ba yung spotlight. Syempre, hindi nyo malalaman kung gano'n niya kabilis lang hahawakan. Meron din palang gumagawa ng mga speaker enclosure and cabinets dito. Meron din silang sobrang lalaking mga power amps at sobrang laking mga speakers. Ang ganda din ng mga itsura, parang mga server sa mga data center. Ang brand nito is Tosunra. Grabe yung mga speakers, ang lalaki oh. Kaya kailangan din talaga ng mga powerful na power amp. Nagawi rin tayo sa isa pang malaking booth, ang Yupanco Music. Medyo nagtagal kami dito kasi ang dami nilang kinikater na products and brands. Siyempre mawawala ba dyan yung mga Yamaha, tulad nitong mga keyboard, tabletop guitar amps. Gusto ko yung itsura nito eh. At syempre yung Roland. Pula na rin pala sila, parang Nord. Ginagaya ba nila yung Nord? Hindi ko alam. Comment kayo sa baba kung sa tingin nyo ginagaya nila yung Nord. At dahil drummer ang aking pinsan, syempre tinignan din namin yung mga e-drum kits ng Roland. Pero ang binili niya Alesis eh. Mas affordable kasi yon at high-end na din yung features. Meron nga tayong video tungkol dyan. Ilalagay ko dyan sa card sa taas kung gusto nyong panoodin. Syempre yung mga speakers ng Yamaha at speakers ng Bose, meron din sila dito. Ang saya din na pwedeng mag-jam eh. Naisip ko mag-jam kaso 6:30 na, 7 sila magsasara. Kaya tinuloy na lang namin ang ikot. Nadaanan din namin yung Crown, Sakura, at Stellar Audio. Ito yung mga DMX controllers nila. Kung titignan mo, parang normal na speakers lang to. Pero, ganyan talaga kalaki yan. Sobrang laki. Size na ng tao eh oh. So kung naghanap ka ng ganyan kalaki, sa Crown mo makikita yan. Meron din silang mga hugis bato na speaker. Sabi ng pinsan ko nga, ilagay ko daw sa kwarto ko yan eh. Pero pang outdoor talaga yan. Kasi kung titignan mo, may solar siya oh.
Meron ding ibang hugis at ibang kulay. Ito, malaki din to. Hiwalay na Yamaha boot. Sayang lang August 14 kami pumunta. Magpe-perform sana si Perf De Castro dito sa Yamaha. Kaso August 15 siya nakaschedule. Siyempre, tinignan namin yung mga e-drums na 122,000 yung presyo. Siyempre, may mga acoustic kits din dito, hindi mawawala yan. At isa pa nga palang hinahanap ng pinsan ko ay cymbals. At tinatanong niya dun sa taga Yamaha kung sila yung nagkikater ng ice and cymbals na ito. At syempre, testing ng mga gitara. Ang alam ko yung kabanda ko gusto tong Pacifica eh. In fairness, ang sarap gamitin ito. At ang dami mong pwedeng itry. Ang weird lang nito yung output jack niya umaalog. Kakasaksak siguro ng mga nagte-testing. Pero ang ganda, ang sarap ng feel sa kamay. Medyo may kabigatan nga lang tong gitara na to. Ganun na yata talaga pag tumatanda, gusto mo yung magaan na. Gusto ko pa sana mag-test kaso wala na kaming oras. Kaya ito, lakad na lang kami ulit dito sa mga keyboards ng Yamaha. Pero hindi naman kami keyboardista, so punta tayo ulit sa mga mixer. Ito ulit yung inaay kong mixer. Gustong gusto ko talaga to eh. Ang mahal lang talaga. Nasa mga 70,000 tong mga ganito. Ang hinahabol ko dito yung maraming outputs eh. Ito ang hindi ko ine-expect dito, yung mga budget brands like Thomson and Davis. In fairness naman mukhang ina-up na nila yung games nila in terms of quality. Kasi magaganda na rin yung mga units nila eh compared noon yung unang labas nila. Dito nung napadaan ako, wow talaga ako eh kasi ilaw kung ilaw eh. At syempre pinuntahan namin yung Esco kasi naghanap yung pinsan ko ng cymbals na Armada Darkman. Parang Darkman yata yung hinahanap niya. Unfortunately, out of stock pa rin. Wala pa rin silang unit. Sabi nila, padating na daw. Malaman. So ito, sinisilip ko na lang yung Avatar e-drums nila. Ito sa ibang store na to. Tinitignan ko din tong iMix Cube series. Ito yung cheaper version ng Behringer XR series. Sabi nila medyo hilaw pa daw ang software kasi web-based pero sana eventually gumanda din yung software nila. Kasi maganda tong pang IAM rig eh. At pagbalik namin sa JB, nandun si Aiza. Siya na yata yung last performance para sa araw na yon. Kasi habang kumakanta siya, nagsasara na yung ibang mga booths eh. Pero wala pa rin kupa siya sa pagtugtog at pagkanta. Ganda pa rin ng boses. Kaya kahit nagsasara na yung iba, yung JB Music, jam pack pa rin yung mga tao. I think part din to ng pag-promote ni Aiza ng Sessionistas concert nila. Sipin mo kahit kabilang booth nanonood kay Aiza. Anyway, sana pagdating ng panahon mabili din natin yung mga equipment na gusto natin. So habang nagsasara ang iba, patuloy pa rin kaming lumakad. Sinusulit lang yung punta namin. Ito yung gusto kong biling headlight sa motor. Kaso sabi na LTO ang pawash. Ito yung yung tawag dito, yung sa auxiliary Sasakyan niya sana. Kaso ayaw ni mama, masyado na maliwanag. Kasi ito yung lumens niya. Buti yung 2,000 lumens nga, ang sakit na sa mata yung 32,000 ba? So ito, nagtitrip na lang kami kasi pauwi na. At syempre, wala naman kaming nabili. Pero paglabas namin, meron pa palang malaking stage sa labas. So may nagpe-perform pa doon na banda. So hindi pala si Aiza ang last performance, ito palang Marion Project. Grabe, ang daming sponsor. Kaya pala nagawa nilang libre itong event na ito. Pag uwi namin, nag-decide kami na kumain na lang kami sa Binondo. Kahit saglit lang kami naglakad, nakakapagod din pala pag nabubusog ang iyong mga mata. Kaya nagutom kami at kumain kami dito. I definitely recommend Waying Fast Food. Ang sarap talaga dyan. Panalo yan. Salamat sa pagnood at ako nga pala si Nat. See you at the next audio.